Good morning mga ka-shoppers. Ito po tayo sa transaction. Example, we have our merchant show transaction. Pag mamimili yung mga shoppers natin kay merchant, i-enter nyo lang po yung username ni shoppers dito. Tapos select ng cash payment or anong channel ng payment. Tapos mag-add to cart na po ng product. Naka-barcoding naman po yan, ready yan. So, halimbawa, binili niyang product itong kape, bumili ng tapsilog, bumili ng milk tea, ayan. So, 140 na po yung kanyang babayaran. Tapos, 11 pesos, mga ka-shoppers. Ayan. So, dagdag natin yung kanyang order pa. So, order ng inihaw na liempo. Ayan, bumili ng siomai, bumili ng burger, ayan. So, imagine niyo po, 440 pesos yung babayaran niya. Di po ba? Pag nag-save na po kayo ng transaction, ito po, total amount due, 440. Ngayon, ang maganda nito, meron ditong tender amount. Kung magkano yung babayaran ni shopper, meron na automatic i-compute na system na change yung suki niya. Halimbawa, 1,000. Oh, 1 pa lang, nag-compute na siya, 439. Ayan, 10. Oh, diba? Pag 1, no? 439. Pag 10, 430. Pag 100, 140. Negative nga eh, diba? Pag 1,000, ayan. 560 pesos. So, hindi ka na magkakamali ng sukli po mga ka-shoppers. So, ibig sabihin, hindi ka na malilito, hindi ka na masosobrahan, automatic kinocompute na kung magkano sukli sa enter mo lang yung tender amount na binayaran ni customer kay merchant. Kaya yung sukli, eksakto-eksakto. Hindi tayo malilito sa pagsukli sa mga customers natin. Salamat sa Diyos mga ka-shoppers. God bless po and to God all be the glory. Salamat po sa Diyos.